Magandang umaga po mga kababayan at saka mga YouTube subscribers. So, it's a rainy morning. Maulan po dito sa amin ngayon. So, yung iba bumabaha na. So, bago ako papasok, kakain muna tayo. Meron ako dito one piece chicken, tapos bagoong. Bagoong yan, bagoong. So, kakain muna tayo bago papasok kasi para hindi na madisturbo yung trabaho. Pagdating kasi doon, tapos busy ka na, hindi ka na makakakain. So, habang kumakain ako, mag-uusap tayo doon sa doon sa live ni India Krishna. So, yung dalaga natin, ang dami na namang iniinda sa katawan. Masakit daw yung ulo, pati tiyan. Siguro, sa dami yung iniisip. Hindi naman siya na-stress ng ibang tao. Siguro sa dami niyang iniisip doon sa, doon sa, kasi sabi niya, pasan niya ang buong daigdig. Hindi, joke lang. Alam naman natin si Inday Chris na yung breadwinner nila ngayon. Kasi siya naman yung kumikita ng malaki-laki. Kasi Inday ito tumutulong-tulong pero hindi naman ganoon kalaki pa yung kita noon. Pero hindi si Inday Chris na talaga yung nagpo-provide muna sa kanila ngayon. So ito dagdag pa niya yung paggawa ng bahay niya. So malaking gastos yun. Sabi niya wala na siyang pera kasi wala na nga pa daw siyang pambiling materyales. Totoo naman kasi magastos talaga yung tapos mga materyales ngayon mahal. So kape po tayo mga kababayan. Kaya yung babae, kahit anong gawin niya, gusto niyang maglibang, gusto niyang magpapalakas, pero pag may isip ata niya na yung mga uh, panday doon, may magpapabili, tapos iniisipan niya yung pamilya niya, kaya ang daming pumapasok sa isip niya, hindi na siya nakakatulong ng maayos. Kaya ang daming datong batang to. So normal naman yan kasi wala namang taong walang stress, walang problema. Lahat tayo merong stress kagaya sa akin. So, kung matapos yung bahay ni Inday Krishna, magiging okay na yan, makakapag-ipon na yan kasi wala naman siyang ibang iisipin. Tapos na yung bahay niya, okay na yung farm niya, meron na siyang yung lupa nila, nandyan na sa kanila. So, yung ifo-focus na lang niya, yung mga magulang niya, yung mga kapatid niya, na pa, asawa ka. Kain po mga kababayan. Kaya ngayon, yung mga na yung iniisip niya ngayon, normal lang po sa kanya ngayon kasi nga, ang dami pa niyang iniisip. Hindi pa talaga siya makakapag-focus sa pagbablog. Gusto niyang mag-vlog, ang alakas ng loob ng isip niya na gawin lahat. Pero yung katawan niya nanghihina. Kaya, kailangan muna niyang magpahinga. Hindi pa siya nakaalis-alis talaga kasi yung katawan niya, meron pa siyang iniinda. Kaya, hayaan muna natin nga paghinga si Chris na nakakapag-vlog naman siya, nakakapag-live. Kahit papaano, ang pagdasal na lang natin na magiging okay lahat at matapos agad yung bahay niya para makapag-relax naman tong dalaga. Para okay din naman. Tapos sa mga taong, meron kasing nagtatanong, bakit daw hindi nakapagdalaw doon si Inday Ugdod? Bakit hindi nakapunta doon sa sa lugar ng lola niya? Alam naman natin na yung papa ni Krishna nandoon, tumutulong sa tapos pauwi-uwi doon sa Damilang. Tapos, kaya hindi makakapunta si Inday Ugdod kasi yung niya, yung mama niya walang kasama kasi yung ate niya, yung may asawa, nandoon din. Nandoon din kasama yung asawa, nandoon kay Krishna, tumutulong doon sa paggawa ng bahay. Dagdag din yun nila para kasi sinasahuran sila ni Inday Krishna eh. So para may kita naman yung kapatid kaysa ibigay sa ibang tao, doon na lang sa kapatid sa asawa kapatid ni Krishna, yung asawa nga po niya nandoon. So income din po yun sa kapatid. Kaya yan, isang tulong din yan kay Inday Krishna.
So, yung iba, iniisip na kasi kung ano, bakit hindi, baka nag-aaway daw tong dalawang to kasi hindi pumupunta. Nung nagkasakit naman si Chris na nandun siya ospital, pumunta naman to si Inday Ugdot. Kaya nga lang ngayon, kasi nahahati yung atensyon ng papa nila, so kailangan may kasama yung mama nila kasi yung mama nila, meron din tong iniindang karamdaman. Kaya hindi pwedeng iiwan na ano, meron nga kasama yung mga si Dodong tapos si Sarah, iba na din naman yung meron talagang alam na. So si Inday Ugdot, maaasahan mo na talaga yun. Tapos meron silang mga alaga doon na ano, mga hayop, baboy. So para makatulong-tulong sa mama niya. Tapos pagpunta doon sa bukid nila. Kaya malaking tulong na nandoon din sa Ugdot. Darating din ang time, bibisita din yan sa Inday Ugdot doon sa farmhouse pag okay na lahat. Wag lang kayong wag lang natin gawa ng issue yung magkakapatid kasi okay naman talaga sila. Parehas naman po silang busy, nakakapag-vlog naman si Inday Ugdot, pati si Chris nakakapag-vlog. So wag na lang natin pag-isipan ng mas na hindi maganda yung magkakapatid kasi love na love nila yung isa't isa. Mahal na mahal nila yung isa't isa kasi family-oriented, nasa Panginoon po sila. So, pagdasalan lang natin na maging okay lahat, pati si Inday Chris na. Kasi tuwang-tuwa itong bata to, binabalikan yung mga ano niya, yung mga nakaraan. So, tapos doon sa 18, the birthday ni Russell, welcome siyang magbigay ng ano doon, ng mensahe. So, sabi pa nga niya, see you soon. So, ibig sabihin, hindi na magtatagal, makikita na natin na makakasama na nila si Inday Chris na. So, hindi man ngayon, pero darating yung tamang panahon kasi sinabi niya, see you soon. Malapit na din yan. So, abangan na lang natin yung pagkikita ng mga dalaga. Sana. Kasi ang gwapo ni Sir Paul ngayon, umuwi na doon, nagpabagong gupit. Uuwi na sa Davahin natin yung papa ni ni Russell. So, napakaganda ni Russell talaga. Sa totoo lang, sobrang ganda ng bata. Tuwing humingiti siya, makikita mo talaga simpleng dalaga. Kaya hanga-hanga kong batang to, sobrang napakapait pa. Tuwang-tuwa ako nga nakuha to ni Sir Paul kasi alam ko malaki ang potensyal ito na makapagtapos at makamit yung mga pinapangarap niya sa buhay. Kaya aabangan natin kasi sinabi ni Chris na see you soon. So, malapit na yan. Wag lang tayong atat. Hintayin natin ang tamang panahon na magkasama sila lahat at makapag-banding man lang para mabawas-bawasan yung stress na dalaga natin. Hindi siya stress sa ibang tao ha. Hindi siya stress sa ibang tao. Stress siya sa pamumuno sa kanyang pamilya, sa pagiging breadwinner doon sa pamilya niya. Kasi hindi naman niya pwedeng pabayaan yung pamilya niya kasi malaki yung pamilya niya. So, bali siya naman yung kumikita ng malaki. Siya yung sumusuporta ngayon. Hindi naman siya pinipilit pero kusang loob talaga si Inday Chris na. Kahit walang matira sa kanya, basta matulungan niya yung mga kamag-anak niya, yung pamilya niya doon. Masaya na siya sa mga ganong bagay. Ngayon lang kasi nagpapagawa siya ng bahay, doon na focus yung pera niya, doon na kaya yung mga kunting ipon niya nauubos talaga. Pero pag sumahod naman to, alam natin na sumasahod naman si Inday Chris na makakabawi din yan. Pag matapos, hantayin natin matapos yung farmhouse niya. Konting kimbot na lang, malapit na, malaki kasi yung pinapatayo ni Inday Chris na farmhouse. So, excited na po tayo makita buo. At gaano kaganda yung napakaganda yung farm na yan, yung farmhouse na ginawa ni Inday Chris na sobrang ganda, sobrang lawak ng paligid. So, ang dami talagang nag-aabang na matapos. Kahit tayo. Sila atat na matapos yung bahay. Pati tayo, atat na tayo na makita kung anong kahihinatnan sa farmhouse ni Inday Chris na at sa buong farm niya. Kasi bigay yung papa niya sa suporta. Tapos yung pinapakapogi nating tito, si Titi King Kong. Meron daw silang vlog ngayon. Nanguhulit silang palaka. Panoorin natin at susubaybayan natin yung vlog ni Chris na at sa kanyang tito. Sisikat din tong tito ni Inday Chris na kasi joker ito eh. So, nanguha daw ng palaka. Ako, kumakain din ako pa ng palaka kasi masarap yung palaka eh. So, ayan po. Abangan natin yan. So,
magpapagaling ka, day. Ewas stress muna. Hindi mo iwasan yung stress. Normal lang yan. So, go with the flow lang. Enjoy mo lang yung araw. Enjoy mo lang yung pagkakataon. So, malalampasan mo din to. Alam ko, malalampasan mo lang lahat. Matapos din yung farmhouse mo. So, magpagaling ka at magiging healthy lagi. So, yan lang po. Good morning.